Breaking news mga kababayan, hindi pa tapos ang digmaan. US at Iran nagbombahan ulit at Donald Trump buburahin na daw ang Iran sa mapa. Hindi pa man nangangalahating buwan mula nang pirmahan ng US at Iran ang kasunduang pangkapayapaan noong June 18 na naglalayong tumapo sa digmaan ng dalawang bansa. Muli na namang nagpalitan ng bomba ang kani-kanilang mga puwersa. Kung matatandaan, kinongratulate pa ng maraming bansa ang US at Iran dahil sa makasaysayang event. Pero ngayon, muli na naman silang nagbabangayan. Nagsimula ang lahat noong Huwebes, June 25, nang patamaan ng Iran ang isang cargo ship na naglalayag sa Strait of Hormuz malapit sa bansang Oman. Nakilala ang barko na MV Everlovely na may bandila ng Singapore. Sabi ng Iran, ginawa nila ito dahil dumaan ang nasabing barko sa unauthorized route. Gusto sana ng US na padaanin ang mga barko sa timog na bahagi ng Strait of Hormuz malapit sa bansang Oman. Pero pinipilit ng Iran na padaanin sila sa hilaga kung saan mas kontrolado nila ang dagat at para makapaningil sila ng service or toll fee. Sabi kasi ng US, libre naman ang dumaan sa Strait of Hormuz. Pero iginigiit ng Iran na may karapatan silang maningil sa mga dumadaan dito. At ayon sa pagtataya, posible umanong kumita ng humigit kumulang $70 bilyong kada taon ang Iran kung ipagpapatuloy nila ang paniningil sa mga dumadaan. Hindi pa nakontento ang Iran, maliban sa Everlovely. Kahapon naman, June 27, tinarget din nila ang isa pang tanker na may bandila naman ng Panama, ang MT Kiko, na may lulang 2 milyong bariles ng langis. Naglabas pa ng kopya ang pamunuan ng barko ng warning na sinabi sa kanila ng Iranian Navy. You are approaching the Strait of Hormuz. You are ordered to leave this area immediately. You must alter course right now and go to the north of Larak Island. You are in range of my missile and maybe fire on you. Over. May paliwanag naman ang IRGC kung bakit kailangan daw nilang maningil, ayon sa isang mataas na opisyal ng grupo. Pero tungkol sa bayarin, may aspeto ng gastos ang usaping ito. May usapin tungkol sa mga toll, may usapin tungkol sa mga bayarin. Ang tinatalakay natin ngayon ay ang mga service charge sa Strait of Hormuz. Oo, nais nating panatilihin ang security sa Strait of Hormuz. Gusto nating protektahan ang kapaligiran ng Strait of Hormuz. Dapat tayong magtatag ng mga insurance mechanism para kung may mangyaring mga insidente, ang mga barkong makakaranas ng problema ay protektado para mabawasan na rin yung panganib sa kanila. At kung ibibigay natin ito, hindi naman pwedeng gastos pa yan ng mga tao sa Iran. Yan ay gastos na dapat singilin sa mga nagbabiyahe ng langis sa strait na yan. Pero sinagot yan ng US. Ayon sa isang opisyal sa White House, walang toll, walang insurance at walang kahit anong charges para sa kung saan na dapat tanggapin ang Iran mula sa mga barkong naglalayag sa Strait of Hormuz. Malinaw ang utos ng Pangulo na walang sisingiling toll ang Iran sa strait. at dahil sa inis ng Amerika sa paglabag ng Iran sa kasunduang bubuksan na ang Strait of Hormuz, magkasunod na airstrikes ang ikinasa ng US Central Command noong Biyernes hanggang Sabado para patamaan ang ilang mga military targets ng Iran. Sa pool sa mga airstrikes na ito ang mga imbakan ng missiles at drones ng Iran, mga coastal radar sites at surveillance infrastructures, at ganun din ang mga air defense sites at mga pasilidad para sa paglalatag ng mga bomba sa dagat o mine layer capabilities. Sabi ng US, maliwanag na foolish violation ng Memorandum of Understanding ang ginawa ng Iran. Nagbabala pa si US Vice President J.D. Vance na dahas ang isasagot sa dahas kung hindi susunod ang Iran sa kanilang pinirmahan. Pumirma ang Iran sa ceasefire agreement at tinupad namin ang aming parte. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagpapatupad ng Memorandum of Understanding, pwede naman nila kaming tawagan. Pero kung karahasan ang gusto nila,
karahasan din ang magiging sagot. Maliban dito, nagsalita din si Pangulong Donald Trump. Nagpakawala ang Islamic Republic of Iran nang hindi bababa sa 4 na one-way attack drone laban sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Isa sa mga drone ang direktang tumama sa itaas na bahagi ng isang malaki at napakamahal na cargo ship. Nagkaroon ng pinsala ang barko, pero nagpatuloy pa rin ito sa paglalayag. Napabagsak naman namin ang 3 pang drone. Maliwanag na isa na naman itong walang saysay na paglabag sa ating ceasefire agreement. Nagbabala pa ang Pangulo na buburahin na sa mapa ang Iran kapag hindi ito tumino. Kakatapos lang bombahin ng mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos ang mga imbakan ng missiles at drones sa Iran. Ganon din ang mga coastal radar sites nila pagkatapos labagin ulit ng Iran ang ceasefire agreement. Malinaw na hindi na talaga sila matututo. Baka dumating ang panahon na wala na kaming maipapakitang pagtitimpi at mapilitan na lang kaming tapusin gamit ang militar ang matagumpay naming inumpisahan. Kapag nangyari yun, mawawala na ang Islamic Republic of Iran. Nanindigan din si Pangulong Donald Trump na kahit pa manghingi ang Iran ng toll fee sa nagaganap na usapan sa Switzerland, hindi pa rin daw niya ito papayagan. Gumamit ang US ng mga Aegis destroyers F-16 at F-15E upang bombahin ang mga radar site ng Iran bilang paalaala na may katapat ang anumang tangkang pangingikil sa Strait of Hormuz. Mabilis namang gumanti ang Iran. Ayon sa IRGC, nagpakawala daw ang kanilang Navy at Aerospace Forces ng sabayang pag-atake ng mga missiles at drones sa mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Sabi ng Foreign Minister ng Iran, ang US ang unang lumabag dahil binomba nila ang mga lugar na malapit sa Sirik at Qeshm Island. Naniniwala kasi ang Iran na sa ilalim ng kasunduan, may karapatan sila na kontrolin at bantayan ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya illegal daw ang utos ng Central Command na padaanin ang mga barko sa ibang ruta na hindi naman nila inaprobahan. Dahil dito, ang pag-atake daw ng US sa kanilang mga pasilidad ay maliwanag na tahasang paglabag hindi lang sa UN Charter kundi sa paragraph 1 ng Memorandum of Understanding kung saan nakasaad na nangangako ang dalawang panig na hindi na sila magsisimula ng anumang digmaan o operasyong militar laban sa isa't isa at iiwas sa pagbabanta o paggamit ng puwersa laban sa isa't isa. Kinumpirma naman ng bansang Bahrain na mayroon talagang pumasok na mga military drones sa kanilang teritoryo bandang Sabado ng umaga. Inaalam pa ng Bahrain kung ano ang specific na target ng pag-atake. Pero sabi ng Bahrain, malinaw daw yan na paglabag sa soberanya ng kanilang bansa. Maliban sa Bahrain, kinumpirma din ng Kuwait na may mga pag-ataking hinarang ang kanilang air defense system, kaya't pinapayuhan ang publiko na sumunod sa mga instructions na ibinibigay ng otoridad. Gayunman, nilinaw ng puwersa ng US na ni isa ay walang tumama sa mga pinakawalan ng Iran. Gayunman, nagbabala ang IRGC na kapag inulit pa umano ng Amerika ang pag-ataking iyon, mas matindi at mas malawak daw na ganti ang kakaharapin ng mga US bases sa region. At bunsod ng pangyayaring ito, opisyal na inanunsyo na ng Iran ang pansamantalang paghinto sa lahat ng mga diplomatic process at negosasyon habang hindi pa naaayos ang kasalukuyang tensyon. Bagaman muling umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, hindi pa daw umano nangangahulugan ito na balik ulit sila sa digmaan. Pero nag-utos na ang United Nations sa lahat ng mga barko ng pansamantalang evacuation mula sa Persian Gulf. Dahil hanggang ngayon daw, hindi pa binabago ng Iran ang utos nito na bobombahin ang anumang barko na hindi dadaan sa kanilang mga itinakdang ruta. Ayon sa Persian Gulf Strait Authority na siyang binuo ng Iran para mamahala sa strait, anuman daw ang mangyari sa mga barkong tumatawid sa mga hindi otorisadong lugar sa Strait of Hormuz, kasalanan na yan ng mga owner, ng mga operator at ng mga kapitan ng mga barko. Dahil dyan, posible na ngayon na maantala ang negosasyon sa Switzerland patungkol sa nuclear program ng Iran. Pero kung naninindigan ang Iran sa kanilang itinalagang ruta,
naninindigan din ang US sa rutang gusto nilang padaanan sa mga barko, ang dagat sa Southern Oman. Sabi ng US, ito ang pinakaligtas na daanan para makaiwas sa panggigipit ng Iran at intensyon nilang palawakin pa ito para mas marami pang barko ang makadaan. Dahil dito, naguguluhan na ang maraming mga kumpanya tungkol sa tunay na patakaran ng paglalayag sa Strait of Hormuz. At sinabi pa na napakadelikado na ng lugar kumpara noong bago magsimula ang digmaan. Samantala, sa ibang front ng digmaan, pumayag na ang Israel sa isang kasunduan sa Lebanon kung saan aalisin na nila ang kanilang puwersa sa ilang bahagi ng bansa. Yan ay para ilipat na ang pamamahala sa ilalim ng Lebanese Army. Pinirmahan ang kasunduang ito noong Biyernes. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, aalis na daw ang mga tropa ng IDF sa mga areas ng north at south ng Litani River. Pero mananatili pa rin sila sa maraming bahagi ng Southern Lebanon hanggang sa masiguro na madidisarmahan ang grupong Hezbollah. Ayon kay Netanyahu, respeto daw niya ito sa pamahalaan ng Lebanon. Pero ininsulto din niya ang Iran dahil hindi daw ito nagtagumpay na mapaalis ang Israel sa mga teritoryo ng Lebanon. Sa atin, sabi ng IDF, hindi naman daw mahalaga itong mga lugar na ito sa military operations. Kaya aalis tayo dito. Pilot area muna. Ibig sabihin, mananatili ang Israel sa yellow zone na nagsisilbing protection natin. Napakalaking tagumpay nito dahil paulit-ulit nilang sinusubukan na paalisin tayo doon gamit ang iba't ibang paraan at matitinding panggigipit. Pero malinaw na hindi sila nagtagumpay. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Trump at kay Secretary of the State Marco Rubio sa kanilang pakikipag-participate at malaking ambag para makamit ang kasunduang ito. Mga mamamayan ng Israel, bago magsimula ang Sabat, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang napakalaking achievement para sa bansang Israel. Alam nyo naman na nakikipagnegosasyon tayo sa Washington sa pagitan ng Israel, Lebanon at Estados Unidos. Isang mahalagang negosasyon at ngayon ay nagbunga na nga. Ang pinaka-importante, una sa lahat, ay ang pananatili ng Israel sa security zone sa Southern Lebanon. Napakalaking achievement niyan at pananatilihin natin yan hanggat hindi na didisarmahan ang Hezbollah, hanggat may panganib na nakaamba sa bansang Israel. Napakalaking dagok din ito sa Iran. Pinipilit kasi ng Iran na paalisin tayo sa Southern Lebanon, pero ang Israel, ang Lebanon at ang Estados Unidos ay nagsabi sa kanila, wala kayong pakialam dito. Wala kayong papel sa Lebanon. Kayo o kahit ang Hezbollah man o kahit sinong terrorist organization pa. Pero isang araw pagkatapos ng kasunduan noong Biyernes, isang drone attack ang pinakawala ng Israel sa Southern Lebanon. 2 ang nasawi sa pag-ataking yon at 1 ang sugatan. Maliban dyan, binuldoser at sinunog din ng mga sundalong Israeli ang ilang mga kabahayan sa maliit na nayon ng Markaba sa Southern Lebanon. Sabi tuloy ng mga residente doon, maliwanag na isa itong systematic destruction ng Israel para hindi na makabalik sa lugar ang mga residente. Mariin namang tinutulan ng Hezbollah ang deal sa pagitan ng US, Israel at Lebanon at sinabing paglabag yan sa soberanya ng kanilang bansa. Kasama ng Hezbollah sa pagkondena sa agreement ang kanilang kaalyadong grupo na Amal Movement. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!